Kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Kaya kilig Mm. na kilig siya dahil pinapansin siya ni Lisa Marcos, di ba? Oo. Kilig na kilig siya. Pero hindi Oo. niya alam na ginagamit lang siya. Oo Kasi naman. sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaibigan, Hindi Claire. kayo magka-level. Hindi kayo magka-level at shy ka. Si Bongbong Marcos, naawang-awa ako dyan. He is, to me, in my eyes, the poorest person that I ever known. I've Totoo, ever sinabi mo yan before eh, di ba? salat na salat siya. Mm. Kasi kunyari ako yung asawa ko ganyan, sabihin ko stop na. Stop, let's rest. Ibig sabihin mahal ko siya. Ibig sabihin Correct. mahal ko siya na. Correct. Pero wala siyang ganun. Walang Mm. nagmamahal sa kanya, no? Wala. Siguro si Amy, mahal siya dahil sinabihan siya eh, no? Correct. At saka siguro si Amy, in fairness to her, I've been very critical of her, pero in fairness to her, I see now, baka mukhang mahal niya yung kapatid niya. Martin Romualdez, nakalabas pa rin. Try give. Olivar, tama ba? Yeah. Si Adrian Bersamin, yung assistant ni Saldico, si Saldico, yung listahan na sinabi niya mga congressman na nandyan, mga nakaupo, ba't di nyo lahat imbestigan? Doon kayo mag-focus kasi that's the welfare of the Filipino people and our country because pondo ng bayan yan. Nahihirapan kayo. Magkano sweldo nyo? Kayong mga kasunduluhan? Kakarampot. Eto mga tao, kakapal na mukha, bilyon. Yung mga ginawang state witness, daan-daang milyon ang tinatalo sa kasino. Kayo kakarampot, isinasakripisyo niyo yung buhay niyo sa kakarampot na sweldo, tapos papagamit pa kayo sa mga magnanakaw na to. Kunin niyo yung perang yon, yung perang makukuha niyo, okay ako doon. Pag ninuli niyo yung mga yan, na-raid niyo yung mga bahay niyan, serve the country, sacrifice your life for our country, yun yung tama. Yung question ko ito ngayon ha. Kasi nga you were part of that group. Ano yung outstanding na characteristics nila? Parang God. Like, ako, palagi ako sinasabihan na, nako, huwag kang makikipagkaibigan yan. They want, kasi may clannish sila eh. May sarili lang silang grupo. No, pinapansin nila yung iba, may kabaitan sila, pero more on yung pagiging mata pobre talaga nandyan na, nako, kakaibiganin ka lang yan kasi gagamitin ka lang dahil may pera. So question, kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Kaya kilig na kilig siya dahil pinapansin siya ni Lisa Marcos. Di ba? Kilig na kilig siya. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Oo naman. Sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaibigan, Claire. Hindi kayo magka-level. Hindi kayo magka-level at shy ka sa kanya. Correct. Di ba? So, Correct. yung nalaman ko kasi, may nagkwento sa akin na reliable source, na yung mga damit na pinagsusuot daw ni Claire, galing daw yan kay Lisa, na may binibigyan siya. Diyos ka, papangit kaya ng mga damit niya. Correct. Kung sa bagay si Lisa Marcos din naman, hindi naman maganda yung mga damit. Hindi, ako sa totoo lang, yung una, yung image consultant kasi ako the way I read it, yung mga first time na lumabas si Auntie Claire, sobrang papansin yung mga outfit niya na outrageous talaga, na talagang gusto niya mapansin talaga siya ng tao. It's a strategy na, okay, para tingnan natin. Even though, kasi even na nabibwisit sa kanya yung tao, tapos pero gano'n yung outfit niya, pinipintasan siya, nagkakaroon siya ng views, di ba? Pero yun nga, sa totoo lang, yan din ang nag-cause talaga ng lalong pagbagsak ni PBBM. Di ba palaging reason niya, magmi-meeting po sila. Ay, kakausapin ko po ang Pangulo. Ay, wala pa po akong idea, hindi pa po namin napag-usapan. Hindi pa po kami nakapag-usap. Ganun paulit-ulit yung ano niya eh. Pero Cathy, mahirap ang trabaho niya. Kasi kunyari ikaw si Claire. Ang hirap ko yung depensa. Ang hirap, di ba? Oo. Sa totoo lang, na nasa PCOO kami, Yeah. mahirap lang siya kasi meron din kaming sariling build. But ang nirebuild talaga namin yung government communications kasi yung minana namin kay Pinoy, naka-monoblock na chair, analog, no? So nagsarili kami, pero napakadali kasi presidential communication. So yung programs ng president, 'di ba? At saka yung para sa akin, para makilala siya ng gusto ko mahal ng Pilipino si Digong, no? Paano mo siya mamamahal kung hindi mo siya kilala? Paano nila makikilala kung hindi mo pinapakita kung sino siya at pinaparinig, 'di ba? So
madaling ibenta si Digong. Sobrang Yeah. dali ng trabaho namin. Pero may gagawin kami, kailangan pakita namin, kailangan, etc., di ba? Pero ito, mahirap. Mahirap trabaho ni Claire. Am I correct? O kasi hindi well coordinated. Ang dami na actually fake na statement. Di ba? Alam mo, Yeah. ang dami niyang mali. So, At saka, how can you in the rebut? first place, itong leader na ito, hindi niya alam kung ano yung mandato niya. 'Di ba? Hindi naman siya hindi naman siya nagtumakbo para mag-serve. Tapos yung nakita ko, yung mga nakapalibot sa kanya, lahat sila ganun, wildly incompetent. Well, Yeah. hindi nila alam ano ba ang mandato natin, 'di ba? Correct. Walang ganun. Kaya yung PCOO, nagulat naman ako para naging troll farm kasi nung time namin hindi siya ganyan, no? Talagang programs of the president and the executive, ganyan-ganyan, 'di ba? Correct. Ito si Claire, just me, ano yun? Ano nangyari dito? 'Di ba? So in other words, ang hirap talaga nung trabaho din ni Claire. 'Di ba? Correct. Oh, mahirap talaga kasi hindi siya hindi madali yung posisyon niya na wala siyang 100% na power to know what's really happening. So kaya ang dami niyang palpak na sinasabi. Kaya talagang tibay ng pagmumukha na lang, tigas ng muka at saka lakasan na lang sa loob ng kanyang buhunan eh. 'Di ba? Ano, parang wala ka ng respeto sa sarili mo nun. Wala na. Pero ako, alam mo, Doc Lorraine, balik tayo dun sa, sa usaping Biyernes Santo, no? Kasi meron ding verse sa Bible. Gusto kitang tanungin dito kasi I know you're a very, very tough woman na kapag ayaw mo talaga. Pareho tayo may ganun eh. Right now, nagkakaroon ako ng spiritual warfare with this verse in the Bible. Yung sa Luke chapter 23 verse 34. Nakasulat doon in Tagalog. Sabi niya, sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, right now, yung spiritual warfare ko is, okay, di ba? Sabi na patawarin mo ang mga taong nagkakasala. Pero again, babalik ako. Paano mo papatawarin mga taong nagkakasala kung hindi nila aaminin ang kasalanan nila? Di ba? So, yun yung yun yung question. Ikaw, anong stand mo with that? Maraming tao ang may kasalanan sa akin mula nung bata ako. Oh, di ba? Ang natutunan ko, ang totoong pagpapatawad, hindi mo kailangan ang sorry nila. Yeah. On your own, kaya mo na. Kasi naintindihan mo na eh. Parang naintindihan, Yeah. mas malalim ang intindi na hinihingi sa'yo para totoo yung kapatawaran mo. 'Di ba? So, sa totoo lang, si Bongbong Marcos, naawang-awa ako dyan. He is, to me, in my eyes, the poorest person that I ever known. Totoo, sinabi mo yan before eh, di ba? Salat na salat siya. Kasi kunyari, ako yung asawa ko ganyan. Sabihin ko, stop na. Stop, let's rest. Ibig sabihin, mahal ko siya. Ibig sabihin, Correct. mahal ko siya na. Correct. Pero wala siyang ganun. Walang nagmamahal sa kanya. No? Wala. Siguro si Amy, mahal siya dahil sinabihan siya eh. No? Correct. Siguro si Amy, in fairness to her, I've been very critical of her, pero in fairness to her, I see now, baka mukhang mahal niya yung kapatid niya. Pero nakita ko ngayon, si Bongbong walang-wala. No? I mean, Yeah. kung may nagmamahal dyan, tangina, lumalabas na yung uhog niya, Yeah. payat-payat na niya, di ba? Ang bantot-bantot na ng itsura niya, kung ano-ano na yung sinasabi niya. Di ba, kumbaga, dumadapa-dapa na siya. Kung totoo kang kaibigan, kung totoong mahal mo siya, I will say to him, stop already, di ba? Ang problema, ginagamit siya. Ginagamit siya ng lahat ng nakapaligid sa kanya, pero yung pagkakaintindi ko sa kanya, kasi drug addict siya eh. No? Yeah. A drug addict. Or all of us, no? All of us. You cannot be any more connected to anybody than you are with yourself, di ba? Yeah. Kaya tignan mo siya, hindi siya connected kahit kanino. Kasi kahit sa sarili niya, hindi siya connected. Yan ang pinaka-pathology ng drug addiction, di ba? Na wala kang connection sa sarili mo. So, to answer your question, Bongbong Marcos on a certain level with me, I understand exactly because I have loved ones who were into drugs and it really broke my heart, no? So naintindihan ko siya. When I criticize him pointedly, I criticize him
as the leader of The our leader, country. yes. Bumaba ka na dyan. Sinisira mo ang Pilipinas, magnanakaw ka, drug addict ka, wala kang kakayanan. Honestly, for me, the way I see it, it is coming from a place of love. Kawawa itong taong ito. You know, you remember, Kathy, you remember yung si Joe Biden, yung nag-uugod-ugod na siya, tapos kung saan sana siya naglalakad. Yeah. Ang galit ko nun kay Jill Biden kasi asawa mo yan, dapat prinotektahan mo siya in public kasi True. ganun kami sa tatay ko eh. Yung tatay ko nung nag-retire siya, he was a justice. So meron Yeah. meron siyang reputation in public, 'di ba? Pero nagkaroon siya ng severe dementia na para na siyang bata na dapat so naging na pwede siyang mapahiya. Kasi Yeah. gusto niya kumanta sa mga babae, hinaharanan niya. So kami magkakapatid, nag-usap kami na pag lumabas si Pops, dapat may kasama siyang anak para may Nakabantay. tagasabi, no? May Oo. tagasabi pati na pasensya ka na, pwede bang ganyan-ganyan. So anyway, my Oo. point is to answer your question, because I think that the Filipino people have been crucified by Bongbong Marcos and by this entire government, by the armed forces of the Philippines, by the Philippine National Police, and all those who have betrayed the Filipino people. Napakarami. Grabe yung betrayal para tayong ipinako sa krus. Pero, katulad ng sinabi mo, tatag, 'di ba? Tatag lang tayo. At saka, yakapin natin ito kasi talagang dapat mangyari ito sa atin kasi ang pagkakakilala ko sa Pilipino ngayon, lalo kasi nakatira ako dito, mga kulang na kulang tayo yung character natin as a people. Mga mukhang pera tayo, mga scammers, mga social climbers, Yeah. matapobre. Kasi dito, mga Hapon, hindi ganon, di ba? So, ang layo ng bansa nila na ang Bongbong Marcos presidency will never be, it's impossible in Japan. So, in other words, yung leaders natin, reflection natin kung sino tayo, 'di ba? So Agreed. bakit tayo nagkaroon ng ganyan? Kasi nga tayo yung klaseng tao na ina-admire natin ang mga magnanakaw. Yeah. Pumunta lang si Abante sa slums na may dala siyang motorsiklo, i-admire imbes na dapat binabato natin yung mga putang nang yan. 'Di ba? If we were the kind of Tanggapin natin. Pag pumunta ulit sa kanila, tanggapin nyo, saka nyo batuhin. Nabigay na. Totoo. So, yun ang sagot ko sa iyo, Kathy. Yun ang nakakatawa. Ako kasi, yung spiritual warfare ko is about, yun nga, I can forgive people. Yeah. But I cannot, right now, my situation is, I'm talking about the situation also of our country, same with you, na how can you forgive them if they don't even ask forgiveness because of what they did, diba? So, every day yan yung prayer ko na pag sinasabi, napaalala ko yung sarili ko, patawarin mo sila, diba? Parang, kasi hindi nila alam yung ginagawa na. Pero kasi eto kasi, Doc, alam nila yung ginagawa nila. So, di ba, imagine that? So, they know what they're doing eh. They're knowing na ginagawa Kathy, nila. may tanong ako sa iyo. Yeah. May tanong ako sa iyo. Because you were very close to this group, di ba? And to, di ba? So, to Tony Boy, di ba? You're very close. So, you know that in their world, tingin nila wala silang maling ginagawa. Tingin nila entitled sila. Yeah, Tingin ni Anton Lagdameo, akin yan kay OJC. Kung gusto ko, akin yan. Di ba? They feel entitled. Yeah. Oh, right? Because now they're in power. We're the ones in power. Yeah. And yun nakakalungkot. Like all this, I hope, no, hindi na nga hope, dapat gampanan ng men in uniform, like ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Marines, Philippine National Police, yung totoong trabaho nila, which is protect the people and the country. Hindi yung, saan ka naman nakakita na samdamakmak na ang nakawan na nangyayari at kitang-kita ng tao, yung mga taong nagnanakaw, and what do you call this? Ilang tao na sangkot dito ay binanggit na mismo ng mga witness. Pero ang focus pa rin nila pumunta dun sa KOJC na halugugin na ang pag-aari ng KOJC ay hindi naman nakaw. Bakit kayo hindi nyo i-raid ang mga bahay ng mga taong binanggit ng mga witness? Sure na sure ako, may mga cash kayo makukuha dyan. Kasi hindi naman yan, sa dami ng pera, hindi nila
Hindi na madideposit basta-basta. Or i-raid nyo, subaybayan ninyo, tiktikan nyo, yung mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, kung anong lifestyle, di ba? Para totoong makatulong kayo sa bayan natin. Ang i-raid nyo, ang hulihin nyo, yung mga taong tunay na kasabwat sa pagnanakaw, hindi yung KOJC. Walang kinalaman yung KOJC dito sa nakawan sa kaban ng bayan. Dapat yan ang focus ng mga men in uniform. Protektahan nyo. Remember, ang mga nasa KOJC, sila ay mamamayang Pilipinong hindi nagnakaw. So bakit nyo sila, papayag kayo na i-stress nyo sila, i-harass sila, i-bully sila. Kayo dapat ang nagpoprotekta sa mga Pilipino, di ba? Na hindi sangkot sa pagnanakaw. Di ba? Ayun, Doc Lorraine, doon ako nabubulshutan na huwag kayo papagamit kasi ang dapat pinagsisilbihan nyo, mamamayang Pilipino at bayan natin, hindi yung mga leader lang dyan. Leader yan because naitalaga sila dyan dahil sa boto rin ng Pilipino. Diba? Maling-mali yung ginagawa nyo. Hindi kayo natatakot sa Diyos. Kitang-kita, sabi ko nga, subukan nyo talagang gawin yan. I'm telling you, it will be the end of it. And you're going to harm innocent people. And these people are, we're human eh. Sometimes we need to defend yung kung ano atin. Lalo na pag alam nating nasa tama tayo. Ngayon, pag may mga nasaktan dyan sa KOJC, kagagawan nyo yan. Etong gobyernong ito may kagagawan. Ang DOJ, ang DILG, ang kapulisan, ang kasandaluhan, kayo ang magiging dahilan kung bakit may mga masasaktang ordinaryong Pilipino. Kasi itong mga taong to sa KOJC, hindi to magnanakaw. So tanggalin nyo yan, tigilan nyo yan, tama na yan. Bumalik kayo sa tunay na mga nagnanakaw. Imbestigahan nyo at puntahan nyo yung mga bahay o property ng mga nasangkot sa pagnanakaw nang makabawi kayo at mabawi natin ang perang ninakaw sa bayan. Yun doon nagagalit talaga ako Doc Lorena. Why are you harassing these people na walang ginagawa sa inyo? It's not because I'm nag-host ako sa SMNI and all. Hindi ako bayad ng SMNI. I'm doing it for free. Kasi naniniwala ako na sila nilalabas nila yung katotohanan. Okay? So, kayo, anong ginagawa nyo? Una, yung sweldong natatanggap nyo is galing sa tax ng bayan. At ang mga tao dyan sa loob ng KOJC at ang KJO, nagbabayad yan ng tax. So, dapat protektahan nyo yung mga inosenteng bata at Pilipino. Huwag nyo silang hayaang masaktan or maharas or mabuli. Ang bulihin nyo, ang iharas nyo, yung mga binanggit na mga witness na sangkot sa pagnanakaw. Dahil nandun ang pera ng bayan. Yung perang yan, kunin nyo. Gamitin nyo dyan sa development ng ating kapulisan at ng kasundaluhan para hindi tayo nakaasa sa, alam mo yon, dayuhan. 'Di ba? Nakasandig tayo sa kadayuhan. Kaya lang Kathy, no, paano ko ba, yung paggawa kasi ng, yung mga leaders kasi nila, either ay duwag or namaleta, di ba? Kasi, pera. Yeah, so, pero, interesting kasi ito no, pero very relevant itong nasa isip ko ngayon na yung the ability to commit yung crimes against the Filipino people, yung massive na pagnanakaw. Pagka isang maliit na organisasyon ang gumawa, grabe. Pero kapag gobyerno ang gumawa, grabe. Tapos yung kasi kinausap mo yung mga police, 'di ba? Ganito gawin nyo, ganito gawin nyo. Pero sa kanila hindi ganoon kasi according to Hannah Arendt, no, nangyari ito yung ba't kayang gawin ng gobyerno yung massive na crimes against the people kasi tapos nangyari yung police na, let's just say, mahal niyang bayan, mahal niya si Digong, mahal niya si Vice President, naniniwala siya sa demokrasya, 'di ba? Or kahit tanggalin mo na yung mahal si Digong at si VP. Pero kasi pumapasok siya sa opisina, no, sa PNP pagkatapos may meeting tayo kung paano titiktikan ang KOJC, ganyan ano, at tapos meron silang strategic whatever. Now my point is, it all looks very legitimate kasi bureaucracia Bureaucracia kasi
bureaucracy, you can really tell yourself the lie na alam mo, trabaho lang talaga ito. Yung sinasabi ng Nicolas Torre na yan, trabaho lang ito, yung kinaladkad niya si Digong, di ba? Ay, oo. So- Maling-mali so, yun. For an ordinary police, no? For an ordinary police, sabi niya, kasi nga meron siyang semblance of government work eh. Kasi may meeting, may Correct. work. Siguro nag-workshop pa sila kung paano Gawin. marcha-marcha dyan sa KOJC, katulad nung ginawa nung Nicolas Torre na yan, di ba? So, ang napakahalaga, no, sinasabi ni Hannah Arendt, ay ang isang tao na soberenya siya. Marunong siya mag-isip ng independently na sasabihin niya, alam mo, mali na ito. Hindi na tama ito kasi mga ordinaryong mamamayan ito. I will not participate. Yeah. Diba? Yeah, totoo. Or may sasabihin, trabaho lang ito. Trabaho lang ito. Minamatay sa KOJC. Trabaho lang ito. Ang dami niyong pinagpupukpukpuk doon. Diba? Yeah. So that kind of evil is possible kapag ka ang individual members ng PNP or ng AFP ay hindi soberenya na tao, no, na he can think independently and say, I will not be part of this. Yeah. Tama. Hindi, ako nga panawagan ko sa mga juniors, yung mga bata dyan na hindi pa polluted ang utak na mga men in uniform is say no if it's wrong. If you know na mali yan, huwag kayong sumunod. Kasi si Cathy, pareho kami nito, fans kami ng AFP. Correct. Love na love namin mga sundalo, 'di ba? So anong tingin mo, Cathy? What will it take for soldiers and the police who are trained to follow their leader to step aside and be an independent person? Diba? Oo. Ako, ang tawag dito, una, maging leader talaga sila. Yeah. Yung maging totoong leader sila, as in, 'di ba? Dapat talagang sila, manindigan sila dun sa kanilang isinumpaan. Kasi naalala mo nung may mga footage na lumabas yung si PRRD, kinikidnap na siya noon. Tapos may mga pulis na umiiyak, 'di ba? Tsaka may mga pulis na ayaw nila, 'di ba? Yun yung Pero ako feeling ko, ano nagawa nung iyak mo? Mm. Tumayo ka ba? Tumindig ka ba? At sinabi mo, ayoko. 'Di ba? Hindi ka gumanon eh. So anong gagawin namin sa iyak mo? Hindi yan kailangan ng Pilipino yung iyak mo. Ang kailangan ng Pilipino ay yung sinumpaan. At saka yung sinumpaan mo. Exactly. Diba, sinumpaan mo na poprotektahan mo ang saligang batas at ang Pilipino. Ayun na, sa harap mo na winawasak ang saligang batas, 'di ba? Walang due process si PRRD. Wala siyang warrant of arrest. So, pakiko dyan sa iyak ninyo. Diba? Dapat ang kailangan ay tumindig ka dyan na matibay at sabihin mo, ayoko. This is papayag dito. Tama. Huwag kayong susunod sa mali. Kasi yung pinagpagura nyo, yung nag-aral kayo, nag-training kayo, lahat yan basura. Kung hindi nyo kayang maging tapat na sundalo. 'Di ba? Baliwala yan lahat. Yung lahat ng... Ganyan yung naiisip ko pag nakita ko si Omet, pinaaral ka ng bayan, Omet Browner. Pinaaral ka, tapos ganyan ka, basura ka. 'Di ba? Diba? Pati yung asawa mo, ganun din, basura. 'Di ba? Grabe. No? So yun na nga. Kasi yun yung kailangan na matanggal sa mga mas nakabababa ang posisyon sa military or sa kapulisan na di ba ang tinuro sa inyo sa eskwelahan is maging tapat sa bayan at protektahan ninyo ang bayan at sambayan ng Pilipino. Bakit ang nangyayari? Mas pinapriority niyong protektahan yung magnanakaw or yung gumagawa ng kamalian. At mukhang nagagamit na din kayo sa kasamaan. Bakit yung pinababayaan yan? Ako nananawagan ako dun sa mga asawa, sa nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, lola, lolo, kapatid na mga may kamag-anak ng kasundaluhan na ngayon na active, is gabayan ninyo ang inyong pamilya. Especially yung mga active ngayon, na sabihin nyo na mali. At dapat din, actually kahit nga hindi nasabihin, is dapat alam na ninyo yan mismo kasi nga iba yung sinumpaan ninyo di ba? Iba yung training ninyo dapat. Bakit
nagiging criminal style na ang nangyayari sa atin. We're tolerating, tinotolerate nating kamalian. Kasi even ang sagot ng, marami tayong kakilala dyan eh, yung iilan dyan na leader na ang sagot, we cannot engage with politics. Sir, ma'am, politics to. Ang bilang military, politika po yan. Di ba? Akala pa nila, pag sinabi nila yun, parang ang talino nila, di ba? Yeah. Everything is politics now, from Everything. from your gasoline to the food that you eat, the prices, everything Exactly. is politics. And when Exactly. people say, I'm not into politics, kayo yung mga ginagamit ng mga Exactly. politicians. If you're not into politics, okay, stop following the wrong, yung maling utos sa inyo. Also, Pwede sabihin, Presidente, Yeah. subuhin nyo kay OJC. Ay, sir, we don't want to be part of it kasi hindi ho amin yan. yeah. Di ba? Kasi totoo naman, hindi naman nakaka-damage ang KOJC sa sambayan ng Pilipino. Sige nga, nakakatulong pa nga, ang daming natulungan. So anong ginagawa nyo? Ang habulin nyo again, yung mga kriminal, yung nagnanakaw sa kaban ng bayan, anong ginagawa? Nasaan si Martin Romualdez? Nakalabas pa rin. Try give. Olivar, tama ba? Yeah. Si Adrian Bersamin, yung assistant ni Saldico, si Saldico, yung listahan na sinabi niya mga congressman na nandyan, mga nakaupo, ba't di nyo lahat imbestigan? Doon kayo mag-focus kasi that's the welfare of the Filipino people and our country because pondo ng bayan yan. Nahihirapan kayo. Magkano sweldo nyo? Kayong mga kasunduluhan? Kakarampot. Eto mga to, kakapal na mukha, bilyon. Yung mga ginawang state witness, daan-daang milyon ang tinatalo sa kasino. Kayo kakarampot, isinasakripisyo niyo yung buhay niyo sa kakarampot na sweldo, tapos papagamit pa kayo sa mga magnanakaw na to. Kunin niyo yung perang yon, yung perang makukuha niyo, okay ako doon. Pag ninuli niyo yung mga yan, na-raid niyo yung mga bahay niyan, serve the country, sacrifice your life for our country, yun yung tama. Pag nasugod yung mga bahay niyan, na-raid nyo yung mga yan, lahat ng pera niya, wala kang pakialam, inyo na. 'Di ba? Para sa military, sa kapulisan, inyo na. Pero yan ang gawin nyo, ipagtanggol nyo ang bayan. Bawiin nyo yung perang ninakaw sa atin. Yan yung dapat. Huwag nyong pagdiskitahan yung mga ordinaryong tao. Pagdiskitahan nyo, yan, tinuro na eh. 'Di ba? Ang dami ng witness eh. Inyo na yung pera. Wala akong pake. Basta pagtanggol nyo, hati-hatiin nyo sa sino man mga kasundaluhan dyan. Bilyon yan, trilyon yan. Bawiin nyo. 'Di ba? Inyo na. Deserve nyo yan kasi pagtatanggol nyo yung bayan. 'Di ba? Ako ganon. Sorry ako talaga, Doc Lorraine, ganon. Parang bawiin nyo, makita ko lang na talagang may mabawi. Tapos kayong mga nagsakripisyo para hulihin yung mga magnanakaw niyan at mabawi ang ibang pera dyan. Para sa pamilya nyo, okay ako dyan. Wala akong problema dyan. Tapos, yung input pa, no, na nalaman ko, Yeah. sabi daw ni Lisa Marcos, makinig kayo mga sundalo, bakit ako matatakot sa iglesia? Do they have an AFP? I have an AFP. Sa madaling salita, ang tingin sa inyo ni Lisa Marcos, mga security guards niya kayo. Yes, wala silang kwenta. 'Di ba? Pero mo? Alam mo, kasi demonyong utak. Tsaka, ang sakit nun kasi kami, tingin namin sa inyo, mga bayani namin kayo. Correct. Heroes namin Oo. kayo. Tapos, yung pala, armed forces of the plunderers pala kayo. Diba? Exactly. Yung pala, ang tingin pala sa inyo, ang mga muchacho ng corrupt na addict pa. At saka Oo. biro nyo, ang commander-in-chief nyo, addict. At saka ang commander-in-chief ninyo ay nakikipagkuntsabahan sa CPP. Huwag nyo sabihin, hindi ninyo alam yon. Alam ninyo yon. Ilan na bang sundalo ang namatay? Ay. Tens of thousands dahil sa CPP. Tapos kakampi ninyo itong nag-traidor sa atin. At saka hindi nilalabas ng mainstream media yan, Tataka ka. 'Di ba? Yung mga hindi nila hina-hype. Dapat yan i-hype. Kung talagang may malasakit sa inyo ang gobyernong ito, dapat yan ilabas na napakawalang hiya niya itong CPP na to. Na ito may ambush. Na ito yung kakapost ko nga lang yesterday, 'di ba? Na may isang 5 taong bata. 'Di ba sabi ni DILG Secretary, safe ang Manila, ang Pilipinas. 5-year-old son of an ordinary citizen, Filipino citizen. Lumabas ng bahay kasi ang paalam niya sa magulang niya is maglalaro kasama mga kaibigan niya. After an hour, nagtataka sila, hindi pa nakabalik yung bata. Pero yung mga kalaro, nakabalik na.
Ang bata hinanap, natagpuan, Doc Lorraine. Nagilitan ng leeg, sinaksa. 5-year-old. Anong gagawin mo doon? Tinanong yung bata, sino ba yung gumawa nito sa'yo? Yes, sino gumawa nito sa'yo? Hindi ko po kilala. Bata ba? Hindi po. 5-year-old, Doc Lorraine. Ordinaryong bata, walang kamalay-malay. Sino ba gagawa niyan, di ba, adik? Pinagtripan ka, binugbog yung bata, ginilitan mo ng leeg. That's what I mean, no? We have wildly incompetent Di ba? cabinet secretaries. Itong si John Vic Remulla, tuwing bukas ng bibig niya, puro pabida and laging throwing shade sa mga Duterte, napaka-insecure. Yes. Pero, di niya alam kung ano yung trabaho niya. Di ba? Hindi, at saka, alam mo, Doc Lorraine, sasabihin nila hindi sila takot sa Duterte. Mga walang hiyayang Duterte. Di pala kayo takot, ba't di nyo mahintay ang 2028? Di ba? Bakit hanggang ngayon, simula 2023, hanggang ngayon, non-stop kayo sa paninira sa Duterte? Hindi pala kayo takot eh. Bakit di kayo maghintay? Kayo nga, nasa inyo ang tag dito, COMELEC. Nasa inyo ang pera. Eh bakit on the dot kay 24/7, ang trabaho nyo is batikusin ang Duterte. Tapos yung mga siraulong vlogger dyan na bayaran, tsaka mga troll na bayaran, pagtatawanan nila, di ba, yung kanilang debate or pang-iinsulto sa mga DDS or supporter ng Duterte or bumabati ko sa gobyerno is, yung tatay nyo, karton na lang. Mang karton na lang yun, tanga! Dapat doon kayo mag-isip, karton, niyayakap, nagpapa-selfie pa, minamahal pa, dinadayo all over the world. Karton na lang yun. Kayo, kinakahiya, iniiwasan, halos ayaw pansinin. Di ba sa nakakita na rockstar talaga si PR. Di karton na lang, minamahal, niyayakap. Di ba? Alam mo yun? Ang klase, no? Alam mo ba, Cathy? Alam ko na yung pakiramdam ng rockstar kasi isang beses sumabay ako kay PRRD, pasok yun sa meet siya ng Philcoms sa Korea yata yon, Yeah. Hong Kong, hindi ko na maalala. So kasama ako pumasok ganun, tapos ganun sabi ko, ganun pala pakiramdam ni Mick Jagger. Parang rockstar. Tapos biro mo, akala ko tops na yon, akala ko yun yung biro mo karton, cardboard cut up, tapos mahal na mahal nila. Yung nagkakaguluhan. Grabe, no? Talagang, di ba? Diba? So, talagang, bakit ninyo kaming pinagtatawanan? Kayo ang pinakakatawa. Nakakatawa. Losers kayo. Kasi flesh and blood ni Bangag, walang gustong lumapit habang itong karton ni PRRD pinagkakaguluhan at nagbiyahe pa. At hindi lang yun, Cathy. Gumising ng 2:00 ng umaga para magluto ng pansit or whatever na dadalhin sa dahig na hindi lang sa dahig, all over the world. Vancouver, sa Seryosa, all over everywhere, Asia. Belgium. Saan? All over Asia, Korea, Japan. All over Asia, di ba? All over Hindi the mo world. mapagtatakpan yung ginagawa ng mamamayang Pilipino all over the world. Amazing, no? Marami sineselebrate yung birthday. First ever president na sinelebrate every time na nagbe-birthday siya. 'Di ba? Buong bansa. Nakita niyan, wala kayong magagawa. So yung mga nagsasalita dyan na, yung karton yung tatay, mga tanga. Kayo ang Bobo, tanga, no? bobo. 'Di ba? Kasi, 'di ba? Talo kayo ng karton na tatay namin. Talong-talo kayo. Di ba? Dapat amaze ako doon na Super. alam nilang hindi nila makikita si PRRD na sa loob ng kulungan, they're not going to have any chance of seeing him. But he still went out. Yung iba nagpapagawa ng sarili nilang standee. Diba? Meron pang video doon na lumapit sila sa gate tapos tinatawag nila, tatay, naiyak naman ako. Di ba? Naiyak naman ako talaga. So,